Hello, ako si Dr. Mila de la Paz at sa loob ng mahigit 20 mo taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo kasama ang mga kababaihan sa aking klinika bilang isang gynecologist, pinakikinggan ang kanilang pinakamalalim na alalahanin at pinakadakilang kagalakan. Ginabayan ko ang mga kababaihan sa panganganak, tinulungan silang harapin ang mga pagbabago ng menopause at hinawakan ang kanilang mga kamay sa gitna ng mahihirap na diagnosis. Ngunit may isang usapan na hanggang kamakailan lang ay ibinubulong lamang sa likod ng mga saradong pinto kung ito man ay nangyayari. Ito ay isang usapan tungkol sa kasiyahan, sigla at kumpiyansa sa mga taon pagkatapos ng edad. Snig. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang manatiling masigla at may tiwala sa sarili sa inyong mga ginintuang taon ay hindi isang bagong supplement, isang komplikadong dieta, o isang nakakapagod na ehersisyo, kundi isang bagay na taglay nyo na. Paano kung ang susi sa pagbubukas ng isang mas masiglang ikaw ay nasa iyo na pala, sa simula't simula pa, naghihintay na muling matuklasan. Tayo ay pinakain ng isang laganap at sa totoo lang, nakapipinsalang alamat sa ating lipunan. Ito ang ideya na habang tumatanda, ang mga kababaihan, ang pagnanasa at sexualidad ay basta na lang kumukupas tulad ng kulay ng isang litratong masyadong nabilad sa araw. Sinasabi sa atin direkta man o hindi na, ang ating mga katawan pagkatapos ng panganganak at menopause ay para na lamang sa ginhawa, hindi para sa pagnanasa. Na ang sensualidad ay eksklusibong teritoryo ng mga kabataan. Nakita ko ang pinsalang idinudulot ng alamat na ito sa hindi mabilang na kababaihan na pumapasok sa aking opisina. Lumalapit sila sa akin na may mga alalahanin tungkol sa mababang enerhiya, hindi makatulog sa gabi, isang patuloy na pakiramdam ng pagiging kulang at isang pagkawala ng koneksyon sa kanilang sariling mga katawan. Nagsasalita sila sa mahinang tinig, nahihiya o pakiramdam ay sira dahil hindi nila nakikita ang kanilang sariling masigla at sexual na pagkatao na sinasalamin kahit saan sa mundo sa kanilang paligid. Naniniwala sila na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na at ang kislap na dati nilang naramdaman ay tuluyan ng nawala. Ngayon, wawakasan natin ang alamat na iyan ng tuluyan. Papalitan natin ito ng isang makapangyarihan at nagpapatibay buhay na katotohanan. Ang katotohanan ay ang iyong kakayahan para sa kasiyahan ay hindi limitado. Hindi ito nag-e-expire. Ito ay nagbabago lamang. At sa pamamagitan ng pag-unawa at pagyakap sa ebolusyong ito, maaari mong buksan ang isang mapagkukunan ng enerhiya at kumpiyansa na maaring inakala mong nawala na magpakailanman. Sa talakayang ito, ibabahagi ko ang 4 na nakapagbabagong sikreto, mga sikretong nakaugat sa siyensyang medikal at sa mga tunay na karanasan ng aking mga pasyente na nakatuon sa sining at agham ng pansariling kasiyahan, self-pleasure, bilang pundasyon ng kalusugan para sa mga kababaihan na higit sa 60. Hindi lamang ito mga payo. Ito ay malalalim na pagbabago sa pananaw na magbabago sa paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa iyong katawan at sa huli, sa iyong buhay. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakapundamental na sikreto. Ito ay nagsasangkot ng ganap na pagbabago sa kahulugan ng kasiyahan para sa iyo. Sa loob ng mga dekada, ang ating kultura ay nagpakita ng isang napakakitid at nakatuon sa resulta na pananaw sa sexualidad ng babae. Lahat ito ay tungkol sa malaking O. Ang grand finale ang orgasm. Kung hindi mo maabot ang tuktok na iyon, ang karanasan ay madalas na itinuturing na isang kabiguan o hindi kumpleto. Ang napakalaking presyo na ito ay nakapipinsala para sa mga kababaihan sa lahat ng edad, ngunit ito ay nagiging partikular na problema pagkatapos ng edad 60. Habang nagbabago ang ating mga katawan dahil sa menopause at natural na proseso ng pagtanda, ang landas patungo sa orgasm ay maaari ring magbago. Ang mga pagbabago sa hormone
ay maaring magbago ng pagiging sensitibo, bawasan ang natural na lubrikasyon at nangangahulugan na kung ano ang gumana para sa iyo noong iyong 30s o 40s ay maaring hindi na gumana sa parehong paraan ngayon. Ito ay maaring humantong sa isang nakasisirang siklo ng pagkabalisa at pagkabigo. Sinusubukan ng isang babae na makamit ang dati niyang ginagawa, hindi ito nangyayari. Nang kasing bilis o kasing tindi, nararamdaman niyang may mali sa kanya at kaya tumitigil na siya sa pagsubok. Isinasara niya ang pinto sa isang buong bahagi ng kanyang sarili sa paniniwalang ito ay sira na. Ito ang lumang paraan at ito ay hindi na sapat. Ang kahalagahan ng pagbuwag sa kaisipang ito ay hindi maaaring palakihin. Kapag binitawan mo ang nag-iisang layunin ng orgasm, binubuksan mo ang iyong sarili sa isang buong universo ng sensasyon. Binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na basta na lang makaramdam. Ang pagbabagong ito ay nagpapalaya. Tinutunaw nito ang performance anxiety at pinapalitan ito ng kuryosidad at habag sa sarili. Binabago nito ang gawain ng pansariling kasiyahan mula sa isang high-stakes na pagtatanghal tungo sa isang nag-aalagang gawain ng pag-aalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kagalakan sa paglalakbay hindi lamang sa destinasyon. Dito, ipinanganak ang tunay na sigla, hindi sa panandali ang tindi ng isang sandali, kundi sa tuloy-tuloy at banayad na pagsasanay ng muling pagkonekta sa likas na kakayahan ng iyong katawan para sa sensasyon. Ang solusyon ay yakapin ang pagsasanay ng maingat at sensual na paghaplos, mindful sensual touch. Hindi ito tungkol sa teknika, ito ay tungkol sa atensyon. Gusto kong maglaan ka ng 15 na minuto para lamang sa'yo. Maghanap ng isang komportable at pribadong lugar kung saan hindi ka maaabala. Siguro magsindi ng kandila o magpatugtog ng malambing na musika. Ang layunin ay lumikha ng isang santuwaryo, kumuha ng kaunting dekalidad at natural na langis, tulad ng langis ng niyog o almendras o isang marangyang body lotion at painitin ito sa iyong mga kamay. Ngayon, gusto kong kalimutan mo ang iyong ari. Magsimula sa pamamagitan ng pagmamasahe sa iyong mga paa. Damhin talaga ang tekstura ng iyong balat, ang mga buto, ang mga kalamnan. Pagkatapos dahan-dahan at may kamalayan lumipat sa iyong mga bukong-bukong, iyong mga binti, iyong mga hita. Bigyang pansin ang simpleng sensasyon ng iyong sariling haplos. Ano ang pakiramdam nito? Ang presyon ba ay matatag o banayad? Ang langis ba ay mainit o malamig? Walang layunin dito, maliban sa maging naroroon sa pakiramdam. Lumipat sa iyong mga braso, iyong mga balikat, iyong leeg. Payagan ang iyong sarili na matuklasan ang mga lugar ng hindi inaasahang pagiging sensitibo at kasiyahan. Ang layunin ay bawiin ang iyong buong katawan bilang isang mapagkukunan ng sensual na pakiramdam, hindi lamang isang maliit na bahagi nito. Naalala ko ang isang pasyente ko si Corazon, isang masiglang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City. Dumating siya sa akin na lubos na nalulumbay. Pakiramdam ko hindi ako nakikita, Dr. Amila. Sabi niya sa akin habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang taon na kaming hindi nagtatalik ng asawa ko at tuluyan ko nang nawala ang koneksyon sa sarili ko. Pakiramdam ko para akong isang tuyong dahon. Inamin niya na sinubukan niyang mag-masturbate ng ilang beses dahil sa pakiramdam ng obligasyon sa kanyang dating sarili, ngunit nauwi lamang ito sa pagkabigo at luha na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na siya ay sira. Iminungkahi ko sa kanya na subukan ang pagsasanay na ito ng maingat at walang layuning paghaplos sa loob lamang ng 7 minuto bawat araw. Nag-aalinlangan siya, ngunit desperado rin siya. Isang buwan nang lumipas, bumalik siya sa aking opisina at ang pagbabago ay kapansin-pansin. Tila mas tumaas ang kanyang tindig, kumikinang ang kanyang mga mata. Hindi ako nagkaroon ng orgasm, sabi niya, pero iyon ang kamangha-manghang bahagi. Wala akong pakialam. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, naglaan ako ng oras
para lang mag-enjoy sa sarili kong balat. Natuklasan ko na gusto ko pala ang pakiramdam ng lotion sa aking mga hita at ang isang banayad na masahe sa leeg ay nagpapadama sa akin ng malalim na pagre-relax at kaligayahan. Muli niyang tinutuklasan ang kanyang katawan, hindi bilang isang makina na kailangang gumanap, kundi bilang isang tahanan na dapat mahalin at alagaan. Iyan ang kapangyarihan ng unang sikretong ito. Ang mga orgasm ay bumalik din sa kanya kalaunan, ngunit sa panahong iyon, sila ay isang magandang bonus na lamang, hindi ang buong punto. Ano ang dating nito sa iyo? Nahuhuli mo ba ang iyong sarili sa siklong yon ng presyon at pagkabigo na parang binigo ka ng iyong katawan? Kung nakikibaka ka sa pakiramdam na ito ng pagkawala ng koneksyon o performance anxiety, alamin mong hindi ka nag-iisa. Ito ay isang napakakaraniwang karanasan. Kung nahanap mong nakakatulong ang unang sikretong ito at nagbibigay ito sa iyo ng pag-asa, mangyaring mag-type ng sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito gaanong tumama para sa iyo o sa tingin mo ay hindi ito nakatulong, mangyaring mag-type ng 0. Ang iyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa iyo. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang sikreto na direktang nakabatay sa pundasyong ito ng maingat na paghaplos. Ang sikretong ito ay tungkol sa pag-unawa sa malalim na koneksyon sa pagitan ng pansariling kasiyahan at ng iyong kalusugan sa hormonal at kung paano gamitin ang tamang uri ng paghaplos upang lumikha ng isang positibong feedback loop na nagpapalakas ng iyong enerhiya at mood. Ang karaniwang problema na nakikita ko ay maraming kababaihan ang tinitingnan ng kanilang mga postmenopausal hormones bilang isang dehadong kaso. Pakiramdam nila ay nasa awa sila ng mga hot flashes, pagbabago ng mood at mababang enerhiya, at madalas nilang tinutugunan ang mga sintomas ng hiwa-hiwalay. Halimbawa, gumagamit sila ng over-the-counter na lubricant para sa pagkatuyo ng ari nang hindi nauunawaan na maaari nilang maimpluwensyahan ang sariling ecosystem ng kanilang katawan. Nakikita nila ang kanilang katawan bilang isang pasibong biktima ng pagbaba ng hormone sa halip na isang aktibong kalahok sa sarili nitong kapakanan. Ang paraang ito ay hindi kumpleto dahil nawawala ang isang mahalagang pagkakataon na makipagtulungan sa iyong katawan upang natural na mapahusay ang produksyon nito ng mga feel-good na neurochemicals. Ang kahalagahan ng pagbabagong ito ay nagbabago ng buhay. Ang mga tiyak na uri ng self-stimulation ay higit pa sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon. Sila ay isang makapangyarihang anyo ng biochemical na self-regulation. Kapag nakikibahagi ka sa kasiyasyang paghaplos, ang iyong utak ay naglalabas ng isang kaskad ng mga kamangha-manghang chemical. Makakakuha ka ng pagdagsa ng dopamine, ang neurotransmitter ng motibasyon at gantimpala na tumutulong sa iyong pakiramdam na mas nakikibahagi sa buhay. Makakakuha ka ng endorphins, ang natural na painkiller at mood elevator ng iyong katawan. At ang pinakakahanga-hanga, makakakuha ka ng oxytocin na madalas tawaging love o bonding hormone. Pinapakalma ng oxytocin ang nervous system, binabawasan ng stress at nagtataguyod ng mga damdamin ng koneksyon at kasiyahan. Bukod dito, ang arousal at orgasm ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa buong pelvic region. Isipin ito na parang pagdadala ng isang ilog na mayaman sa sustansya sa isang tuyong lupain. Ang tumaas na sirkulasyong ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan, pagkalastiko at pagiging sensitibo ng iyong mga tissue sa ari at klitoris. Kaya nakikita ninyo, ang pansariling kasiyahan ay hindi isang walang kabuluhang gawain. Ito ay isang paraan ng aktibong pakikilahok sa iyong sariling hormonal at pisikal na kalusugan na tumutulong na balansehin ang iyong mood at mapanatili ang iyong katawan. Ang tiyak at magagawang solusyon dito ay isang pamamaraan na tinatawag kong subukin at tuklasin.
Edge and Explore. Ito ay isang mas advanced na kasanayan na nagpapatuloy sa iyong bagong natuklasang kaginhawahan sa maingat na paghaplos. Ito ay nagsasangkot ng sadyang pagsakay sa alon ng pagka-excite. Habang pinasisigla mo ang iyong sarili, bigyang pansin ang mga senyalis ng iyong katawan. Habang nararamdaman mong malapit ka na sa tuktok ng orgasm, dahan-dahang umatras. Bawasan ng tindi o baguhin ang lokasyon ng iyong paghaplos. Hayaang humupa ng kaunti ang matinding alon, pagkatapos ay simulan muling buuin ito. Maaari mong ulitin ang siklong ito ng pagbuo at pag-urong ng ilang beses bago payagan ang iyong sarili na maglabas ng orgasm kung pipiliin mo. Bakit ito napakamakapangyarihan? Ang pamamaraang ito ng edging ay pinapalaki ang oras na ang iyong katawan ay nasa isang mataas na estado ng arousal na nangangahulugang binababad mo ang iyong utak at katawan sa kapaki-pakinabang na halo ng dopamine, endorphins at oxytocin sa mas mahabang panahon. Ito rin ay kapansin-pansing nagpapataas ng daloy ng dugo sa ari na maaring magpataas ng pagiging sensitibo at gawing mas matindi at buong katawan ang huling orgasm kung magkakaroon ka man. Upang mapahusay ito, isama ang mga ehersisyo ng Kegel. Habang papalapit ka sa dulo, dahan-dahang pigain ang iyong mga kalamnan sa pelvic floor, ang parehong mga kalamnan na gagamitin mo upang pigilan ang daloy ng ihi at hawakan ng ilang segundo. Hindi lamang nito pinapalakas ang mahahalagang kalamnan na ito para sa mas mahusay na kontrol sa pantog, kundi pinatitindi rin ang mga sensasyon ng arousal. Hayaan ninyong ikwento ko si Maria, isang 72 taong gulang na pasyente ko mula sa Quezon City. Si Maria, ang pangunahing tagapag-alaga ng kanyang asawa na may Parkinson's at malaki rin ang kanyang papel sa buhay ng kanyang mga apo. Dumating siya sa akin na lubos na pagod, balisa at iritable. Wala na akong pasensya, Dr. De La Paz. Pag-amin niya. Nasisigawan ko ang asawa ko, pakiramdam ko wala na akong lakas para sa mga bata. Ubos na ako. Nag-usap kami tungkol sa kanyang stress levels at ipinakilala ko sa kanya ang konsepto ng subukin at tuklasin bilang isang paraan ng pamamahala sa stress. Nag-atubili siya, pakiramdam niya ay makasarili, naguguli ng oras sa kanyang sarili sa ganoong paraan. Ngunit binago ko ang pananaw niya. Hindi lang ito para sa iyo, Maria. Ito ay isang paraan upang punuin muli ang iyong sariling tasa para mas marami kang maibigay sa mga taong mahal mo. Sinimulan niyang gawin ito sa loob ng 15 na minuto matapos matulog ang kanyang asawa sa gabi. 2 buwan nang lumipas, iniulat niya ang isang kapansin-pansing pagbabago. Ito ang aking sikretong sandata. Sabi niya na may ngiti. Kapag nararamdaman ko ang pagtaas ng pagkabalisa sa araw, ipinapaalala ko sa sarili ko na meron akong oras na ito para sa sarili ko mamaya. Ang oras na yon na ginugol ko lamang sa aking sariling katawan ay nagpapakalma sa aking buong nervous system. Mas mahimbing na ang tulog ko at pakiramdam ko ay may mas malalim akong balon ng enerhiya na mapagkukunan. Ginawa akong mas mabuti at mas pasensyosong tagapag-alaga. Natutunan niyang aktibong pamahalaan ang kanyang sariling biochemistry na nagbigay sa kanya ng katatagan na kailangan niya para sa kanyang mahirap na buhay. Nararamdaman mo ba na tulad ni Maria, palaging nauubusan at nagbubuhos mula sa isang tasang hindi napupuno? Ang mga hinihingi ba ng buhay ay nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na stressed balisa at ubos ang enerhiya? Maraming kababaihan sa kanilang 60s at higit pa ang nasa ganitong posisyon madalas na nag-aalaga ng mga asawa, magulang o apo. Kung ang sikretong ito tungkol sa paggamit ng kasiyahan upang aktibong pamahalaan ang iyong enerhiya at mood ay tumatatak sa iyo at sa tingin mo ay isang kasangkapan na maaari mong gamitin, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung sa tingin mo ay hindi ito para sa iyo o hindi praktikal, mangyaring mag-type ng 0. Ang iyong tapat na feedback ay napakahalaga.
Dadalhin tayo nito sa ating ikatlong makapangyarihang sikreto, pagbubukas ng iyong personal na energetic blueprint sa pamamagitan ng dedikadong pagtuklas sa sarili. Ang pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng napakaraming kababaihan ay ang pagpapatakbo mula sa isang luma na mapa ng kanilang sariling mga katawan. Sinusubukan pa rin nilang sundin ang mga direksyon na isinulat noong sila ay nasa 20s, 30s o 40s. Ipinapalagay nila na kung ano ang nagdulot sa kanila ng kasiyahan, noon ay automatikong magdudulot sa kanila ng kasiyahan ngayon. Kapag hindi ito nangyari, hindi nila kino-question ng mapa na pagpasyahan nila na ang destinasyon kasiyahan mismo ay hindi na umiiral para sa kanila. Sila ay parang sinusubukang mag-navigate sa isang lungsod na ganap na muling itinayo gamit ang isang lumang gabay sa kalye. Ito ay isang recipe para maligaw at sumuko. Ang kahalagahan ng paglikha ng isang bagong mapa ay hindi maaaring palakihin. Ang iyong katawan ngayon ay hindi ang katawan na mayroon ka 30 taon na ang nakalilipas at iyon ay isang magandang bagay. Nagtataglay ito ng karunungan ng iyong mga karanasan. Ang mga pagbabago sa hormonal panganganak operasyon at ang simpleng paglipas ng panahon ay lahat nag-aambag sa isang bagong erotikong tanawin. Ang iyong energetic blueprint ay nagbago. Ang mga lugar na dating napakasensitibo ay maaring hindi na gaanong ganoon habang ang mga bago at hindi inaasahang sona ng kasiyahan ay maaring lumitaw. Ang tunay at napapanatiling kasiyahan at ang kumpiyansa na kasama nito ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagiging isang matapang na manlalakbay sa iyong sariling kasalukuyang teritoryo. Ang prosesong ito ng pagtuklas sa sarili ay isa sa pinakamalalim na gawa ng pagmamahal sa sarili na maaari mong gawin. Ito ay isang deklarasyon na ikaw ay karapat-dapat na makilala, lalo na ng iyong sarili. Ito ay tungkol sa paglinang ng isang malalim na pagpapalagayang loob sa iyong sariling katawan na siyang pundasyon para sa lahat ng iba pang anyo ng pagpapalagayang loob. Ang solusyon ay isang kasanayan na hinihikayat ko sa lahat ng aking mga pasyente na gawin, ang tala-arawan ng kasiyahan, Pleasure Journal. Ito ay isang pribado at sagradong espasyo para sa iyo na maging sarili mong sexual cartographer. Ito ay isang proyektong pananaliksik kung saan ang paksa ay ikaw. Minsan sa isang linggo maglaan ng dedikadong oras. Ang layunin ay hindi orgasm, kundi paggalugad at pagkolekta ng data. Sa iyong tala-arawan, maaari kang lumikha ng isang simpleng balangkas. Itala ang pet sa iyong mood at pagkatapos ay iyong intensyon para sa sesyon. Halimbawa, ngayon gagalugarin ko ang iba't ibang uri ng presyon o ngayon magtutuon ako sa non-genital na paghaplos. Pagkatapos habang nag-e-explore ka magtala, maaari mo itong gawin habang o pagkatapos. Ano ang iyong natuklasan? Sinubukan mo ba ang isang bagong posisyon marahil gamit ang mga unan upang suportahan ang iyong likod o balakang? Nag-eksperimento ka ba sa isang ligtas at body-friendly na vibrator na napapansin ang pagkakaiba sa pagitan ng malawak at dumadagundong na vibrations at ng nakatutok at umaalingaw-ngaw na mga ito? Natuklasan mo ba ang isang nakakagulat na pagiging sensitibo sa iyong anit, sa loob ng iyong mga braso o sa likod ng iyong mga tuhod? Maging tiyak. Ang isang magaan at pabilog na paggalaw sa aking clitoris ay mas masarap kaysa sa direktang presyon. Ang paggamit ng water-based lubricant ay nagparamdam na mas komportable at buhay ang lahat. Ang tala-arawang ito ay hindi tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng mapagmahal at detalyadong atensyon. Ito ang iyong personal at nagbabagong gabay sa kung ano ang nagpapasarap sa iyong pakiramdam ngayon. Naiisip ko ang pasyente kong si Sofia, isang 65 taong gulang na retiradong abogada mula sa Makati. Si Sofia ay isang klasikong type A personality, matalino at masipag. Dumating siya sa akin na kumbinsido na nawala na ang kanyang libido
ng tuluyan. Wala na talaga, sabi niya ng walang emosyon. Isa na namang biktima ng pagtanda. Hinamon ko siyang lapitan ng kanyang sexualidad nang may parehong intelektual na higpit at kuryosidad na inilapat niya sa kanyang legal na karera. Iminungkahi ko na magsimula siya ng isang tala-arawan ng kasiyahan. Inirapan niya ako noong una, ngunit ang ideya ng isang proyektong pananaliksik ay umapelas sa kanya. Bumili siya ng isang magandang leather-bound na journal at isang set ng dekalidad na lubricants at langis. Ang mga unang ilang entry ay kakaunti, ngunit pagkatapos isang tagumpay. Natuklasan niya sa kanyang pagkagulat na ang kanyang mga hita ay naging napakasensitibo. Sumulat siya, kailanman sa buhay ko ay hindi ako nag-focus dito. Ito ay isang ganap na bagong mundo. Isa pang entry ang nagdetalye ng kanyang pag-i-eksperimento sa isang wand-style na vibrator kung saan nalaman niya na ang paggamit nito sa kanyang ibabang likod at perineum ay labis na kasiya siya sa paraang hindi nagagawa ng direktang clitoral stimulation. Pagkatapos ng 2 buwan, dinala niya ang kanyang journal sa aming appointment. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang legal brief na naisulat ko, sabi niya. Hindi nawala ang libido ko. Hindi ko lang alam kung saan ito hahanapin. Hinahanap ko ito sa lahat ng lumang lugar. Muli niyang iginuhit ang kanyang sariling mapa at sa paggawa nito nabawi niya ang isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Ikaw naman, gumagamit ka pa rin ba ng lumang mapa upang mag-navigate sa iyong katawan? Nakikita mo ba ang iyong sarili na ginagawa ang parehong mga bagay na palaging gumagana para lamang matuklasan na hindi na sila gaanong epektibo? Ang ideya ng paggalugad ay maaring nakakatakot, ngunit ito ay isa sa mga pinakadakilang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili. Kung ang ideya ng paglikha ng isang tala-arawan ng kasiyahan at pagiging isang manlalakbay ng iyong sariling katawan ay nakapagpapasigla sa iyo at tila isang praktikal na hakbang, mangyaring mag-type ng bus sa mga komento. Kung ito ay tila masyadong klinikal o hindi kaakit-akit, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng isang 0. Ang iyong tapat na feedback ay tumutulong sa akin na maunawaan kung ano ang tunay na kumokonekta sa iyo. Dadalhin tayo nito sa ika-4 at huling sikreto na nagbubuklod sa lahat. Ito ay tungkol sa paglikha ng tinatawag kong timpla ng tiwala sa sarili. Confidence cocktail, isang makapangyarihang pagsasanib ng iyong isip at katawan na bumubuo ng hindi matitinag na tiwala sa sarili. Ang pinakamalaki at pinakamatagal na hadlang sa kasiyahan para sa mga kababaihan na higit sa 6 ay bihirang pisikal. Ito ay mental. Ito ang patuloy na agos ng negatibong pag-uusap sa sarili, ang internalisadong ageism at ang mahinang imahe ng katawan na daladala ng marami sa atin. Tumingin ka sa salamin at nakikita ang mga kulubot peklat at isang katawan na hindi tumutugma sa nakikita mo sa mga magasin. Naririnig mo ang isang boses sa iyong isip na nagsasabing hindi ka nakaakit-akit o na binibigo ka ng iyong katawan. Ang panloob na salaysay na ito ang sukdulang pumapatay ng pagnanasa. Kapag ang iyong isip ay nakikipagdigma sa iyong katawan, walang lugar para sa kasiyahan. Maaari kang magkaroon ng lahat ng tamang pamamaraan at lahat ng pinakamahusay na lubricant sa mundo. Ngunit kung sinasabotahe ka ng iyong isip, mananatili kang walang koneksyon at walang kapangyarihan. Ang kahalagahan ng pagharap sa panloob na tanawing ito ay pinakamahalaga. Ang tunay at nagniningning na kumpiyansa, ang uri na nagpapapasok sa iyo sa isang silid at pag-aari mo ito, pues sa tabisin ka man o sa pemtado, ay isang panloob na gawain. Nagmumula ito sa isang malalim at cellular na pakiramdam ng pagkakahanay sa pagitan ng iyong isip at iyong katawan. Nagmumula ito sa isang lugar ng pagtanggap sa sarili at pagmamahal sa sarili. Kapag natututunan mong isama ang iyong isip bilang isang mapagmahal na kasosyo sa iyong paghahanap ng kasiyahan, ang mga epekto ay lumalaganap sa bawat sulok ng iyong buhay.
Ang enerhiya na iyong nililinang sa pamamagitan ng positibo at nakapaloob na pansariling kasiyahan ay nagiging enerhiya na iyong dinadala sa iyong mga libangan, iyong mga pagkakaibigan at iyong pamilya. Ang kumpiyansa na iyong binuo sa pamamagitan ng pagbawi sa iyong sensualidad ay nagiging kumpiyansa na magsalita sa isang pulong subukan ang isang bagong aktibidad o simpleng maging komportable at ipagmalaki ang iyong sariling balat. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong buong puwersa ng buhay. Ang solusyon ay isang napakaganda, ngunit malalim na kasanayan ang pamamaraang paninindigan at kasukdulan. Affirmation and climax. Ito ay nagsasangkot ng sinasadyang paghahabi ng positibo at mapagmahal na mga kaisipan sa iyong pagsasanay ng pansariling kasiyahan. Bago mo pa man simulan ang paghaplos sa iyong sarili, maglaan ng sandali upang tingnan ang iyong katawan. Maghanap ng isang bagay na maaari mong pahalagahan tungkol dito ngayon. Siguro ito ang lakas sa iyong mga kamay, ang kurba ng iyong mga balakang, o ang paraan ng pagkislap ng iyong mga mata. Simulan ang iyong session ng paghaplos sa sarili at habang ginagawa mo ito, magdala ng isang simpleng paninindigan, affirmation sa isip. Maaaring ito ay, ang aking katawan ay isang mapagkukunan ng kasiyahan at kagalakan. O, ako ay masigla buhay at puno ng enerhiya. O, karapat-dapat akong makaramdam ng mabuti. Habang binubuo mo ang arousal, patuloy na ulitin ang mantra na ito sa iyong isip. Hayaan ang mga salita at ang pisikal na sensasyon na magsimulang magsanib. Habang papalapit ka sa orgasm, mag-focus ng husto sa positibong kaisipan na iyon. Hayaan ang alon ng kasiyahan na dalhin ng paninindigan, kasama nito na itatanim ito ng malalim sa iyong isipan at sa iyong nervous system. Literal mong binabago ang mga koneksyon sa iyong utak, lumilikha ng isang makapangyarihang bagong asosasyon sa pagitan ng kasiyahan, iyong katawan, at positibong pananaw sa sarili. Pinapatungan mo ang mga luma at negatibong tape ng isang bago at nagpapalakas na soundtrack. Ibabahagi ko ang kwento ni Elena, isang 72 taong gulang na pasyente mula sa Davao na labis na nahihirapan pagkatapos ng isang hip replacement. Ang operasyon ay isang tagumpay, ngunit pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang peklat bilang isang simbolo ng kanyang paghina at naramdaman niyang siya ay clumsy at hindi kaakit-akit. Iniiwasan niyang tingnan ang sarili sa salamin at tuluyan ng isinara ang kanyang sensual na panig. Nagtulungan kami sa pamamaraang paninindigan at kasukdulan. Ang kanyang unang paninindigan ay simpleng, ang aking katawan ay malakas at nagpapagaling. Mahirap para sa kanya noong una, malakas ang mga negatibong boses, ngunit nagpatuloy siya. Habang nagsasanay siya, nagsimula niyang makita ang kanyang peklat hindi bilang isang kapintasan, kundi bilang isang testamento sa kanyang katatagan. Sa panahon ng kanyang mga sesyon ng pansariling kasiyahan, uulitin niya, "Ako ay isang malakas at sensual na babae." Isang araw sinabi niya sa akin ang isang kamanghamanghang bagay. "Nasa kalagitnaan ako," sabi niya, "at nagkaroon ako ng napakalaking pasasalamat para sa aking katawan, peklat at lahat." Sa unang pagkakataon nakita ko ito hindi bilang matanda o sira, kundi bilang isang kamanghamanghang sisidlan na nagdala sa akin sa 70 taon ng buhay. Ang bagong tuklas na kumpiyansang iyon ay hindi na natili sa silid tulugan. Nang sumunod na linggo nag-sign up siya para sa isang klase ng water aerobics sa lokal na community center, isang bagay na kinatatakutan niyang gawin dahil nangangahulugan ito ng pagsusuot ng swimsuit. Sa wakas, ay naninirahan na siya sa kanyang katawan ng may pagmamalaki, hindi ng may kahihiyan. Ikaw naman, ano ang mga kwentong sinasabi mo sa iyong sarili tungkol sa iyong katawan? Sila ba ay mabait at mapagmahal o sila ba ay mapanuri at nagpapababa? Ang panloob na dialogong ito ay humuhubog sa iyong realidad araw-araw. Kung naniniwala ka
na ang kasanayang ito ng pagsasanib ng positibong paninindigan sa pisikal na kasiyahan ay makakatulong sa iyo na muling isulat ang iyong sariling kwento at bumuo ng isang mas mapagmahal na relasyon sa iyong katawan, mangyaring mag-type ng Ouija sa mga komento sa ibaba. Kung ito ay tila masyadong new age para sa iyo o hindi tumatatak, okay lang din ipaalam lamang sa akin sa pamamagitan ng isang 0. Ang iyong pananaw ay napakahalaga. Sa pagtatapos ng ating oras, balikan natin sandali ang landas na ating tinahak. Binuwag natin ang mapanirang alamat na ang kasiyahan ay para lamang sa mga kabataan at ang orgasm lamang ang layunin. Natuklasan natin ang unang sikreto, baguhin ang kahulugan ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagyakap sa maingat at sensual na paghaplos na nagpapalaya sa atin mula sa paniniil ng performance anxiety. Natutunan natin ang ikalawang sikreto, gamitin ang pamamaraang subukin at tuklasin upang aktibong makilahok sa ating sariling kalusugan sa hormonal na nagpapalakas sa mga feel-good na kemikal na nagbibigay sa atin ng enerhiya at katatagan. Ang ating ikatlong sikreto ay nagturo sa atin na maging sarili nating mga manlalakbay na lumikha ng isang bago at na-update na mapa ng ating kasiyahan gamit ang isang talaarawan ng kasiyahan na tinitiyak na pamilyar tayo sa ating katawan kung ano ito ngayon. At sa wakas natuklasan natin ang ika-4 na sikreto, lumikha ng timpla ng tiwala sa sarili sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga positibong paninindigan sa tuktok ng kasiyahan na binabago ang mga koneksyon sa ating utak para sa malalim na pagtanggap sa sarili at hindi matitinag na kumpiyansa. Ang 4 na sikretong ito ay hindi lamang tungkol sa masturbasyon. Sila ay isang revolusyonaryong gabay tungo sa sigla enerhiya at isang malalim at nananatiling pagmamahal para sa babaeng ikaw ngayon. Ang aking huling payo sa inyo ay itong maging banayad sa inyong sarili. Ito ay isang paglalakbay ng muling pagtuklas, hindi isang karera. Magkakaroon ng mga araw na pakiramdam ninyo ay wala kayong koneksyon at mga araw na pakiramdam ninyo ay maluwalhating buhay. Pareho yung okay lang. Ang layunin ay simpleng patuloy na magpakita para sa inyong sarili ng may kuryosidad at kabaitan. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pag-aalaga sa iba pagpapalago ng mga karera at pagbuo ng isang buhay. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang hindi kapani-paniwalang kakayahang magmahal at magbigay pansin sa loob. Lubos kayong karapat-dapat sa inyong sariling pangangalaga. Kayo ay karapat-dapat sa kasiyahan, kagalakan, at isang buhay na puno ng nagniningning na enerhiya. Isang mahalagang aral na itinuro sa akin ng buhay bilang isang manggagamot at bilang isang babae ay ang kalidad ng ating buhay ay natutukoy sa kalidad ng ating koneksyon sa iba sa ating mga hilig at higit sa lahat sa ating mga sarili. Kapag nawala natin ang koneksyon na yon sa ating sariling mga katawan, nagsisimula tayong makaramdam na parang naanod. Ang pagbawi sa iyong sensual na sarili ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang magbaba ng angkla upang makaramdam na nakatuntong sa lupa at naroroon sa iyong sariling buhay. Ito ang sukdulang kilos ng pag-uwi sa sarili. Lubos kong inaasahan na natagpuan ninyong mahalaga ang talakayang ito. Ang aking panawagan sa inyo ngayon ay simple pumili ng isa sa 4 na sikretong ito at mangakong subukan ito ngayong linggo. Isa lang. Siguro magsisimula ka sa isang minutong maingat na masahe sa katawan o baka bibili ka ng isang magandang bagong journal. Pakiusap, ibahagi ang inyong pangako sa mga komento sa ibaba. Ang pagpapahayag ng inyong intensyon ay isang makapangyarihang unang hakbang. Gusto kong marinig kung aling sikreto ang pinakatumatak sa inyo at bakit. Ang inyong mga kwento at pananaw ay lumilikha ng isang magandang komunidad ng suporta para sa lahat dito. Kung nakatulong ang impormasyong ito,
mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan, kapatid na babae o sino mang babae sa iyong buhay na karapat-dapat makaramdam ng sigla at kumpiyansa. At sa wakas, tiyaking mag-subscribe sa channel na ito para sa mas maraming payo na batay sa ebidensya at may malasakit upang matulungan kang mamuhay ng iyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad. Salamat sa pagbabahagi ng iyong oras sa akin. Maging maayos kayo.